Susukuan mo na lang kami ng ganon-ganon na lang, Marie. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo sa amin, tingin mo, susukuan kita? Jose, no. Tingin mo ba susukuan kita? Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sukuan ka. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang buhay para raw isang hagdan. Bawat hakbang ay may katumbas na yugtong kailangan mong pagdaanan. Habang tumataas ang ating mga hakbang sa hagdanan ng buhay, mas lalo lamang nating kinakailangang maging matibay upang maakyat natin ang kung anumang gusto nating makamtan sa buhay. Ang sabi nila ay hindi raw madali ang buhay, na kung susuko ka, hindi rin magiging makabuluhan ang lahat ng isinakripisyo mo nung una pa lang. Paano na lang kung madapa ka sa pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Susuko na lang ba tayo? O tatayo ka upang ipagpatuloy ang kung anumang nasimulan mo na? Pasensya na po talaga, Aling Lucia. Paumanhin ni Marie nang makausap niya ang babaeng nagmamay-ari ng apartment na tinutuluyan nilang dalawa ng asawa niya ngayon. Sadyang nagkaroon lang talaga kami ng problema sa pera ngayon. Isinugod sa ospital si Chan nung nakaraang linggo kaya nagastos din namin yung perang ipambabayad sana namin ngayon sa renta. Pero wag po kayong mag-alala, Aling Lucia, kapag po natanggap ko na po yung sweldo ko sa pagtatanim ng mga palay. Nako, iha, okay lang. Nakangiti nitong sambit, sabay pagpapaypay sa mukha ng abanikong daladala niya. Sa katunayan nga'y nakabayad na kayo. Si Jose ang nagbayad ng renta ninyo para ngayong araw. Isinama niya na rin yung para sa bayad ninyo sa susunod na buwan at sa ilaw at tubig. Kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala pa. Po! Gulat niyang tanong sa ginang na nakangiti nitong tinanguan. Paano pong si Jose ang nagbayad gayong ikahos din kami sa pamumuhay ngayon? Niwala nga kaming halos ipambabayad sa hospital bills ni Chan nung nakaraang linggo. Aba, yun nga ang pinagtataka ko. Kaya nga ako dumaan din sa apartment ninyo para sumagap ng, alam mo na, chismis. Pabulong nitong sambit bago huminto sa pagpapaypay sa sarili at lumapit na ng kaunti sa direksyon ng dalaga bago bumulong. Bakit ang daming pera ni Jose nung nagbayad siya sa akin? Ang kapal eh. Baka milyonaryo ang nabingwit mo, ha? Hindi naman sa ganon, Aling Lucia. Sabat ni Jose. Ay, anak ng tipaklong. Napatalon sa gulat na sambit ni Aling Lucia nang nagdesisyon si Jose na pumagitan sa asawa at sa ginang bago nakangiting lumingon dito. Anong atin, Lucia? Wala naman, iho. Nakikisagap lang ako ng balita sa asawa mo. Nguso nito bago lumingon sa dalaga at kumindat na ikinangiti na lamang ni Marie. O siya, iha, iho. Mauuna na ako, ha? Nakakahiya naman dito sa asawa mo. Angil pa nito na ikinatawa na lang nila. Magkasabay nilang pinanood ang ginang na umalis sa tahanan nila bago lamang nagkaroon si Marie ng pagkakataong bumaling ng tingin kay Jose na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umuso at tumingin sa dingding na animong ayaw man lang salubungin ang tingin sa kanya ng dalaga. Kailangan na pala nating maglinis ng kisame, ano? Tanong ni Jose bago nagbaba ng tingin kay Marie na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noo lamang na magmasid sa kanya. Sobrang dami kasi ng agyo sa taas. Ano yung sinasabi ni Aling Lucia, Jose? Kunot noo niyang tanong bago sinundan ng asawa na ngayon ay patuloy lang sa pagtimpla ng kape. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano naman ang hindi ko sasabihin sa'yo, Marie? Tulad ng pagbabayad mo sa bills natin. Patanong nitong sagot na lihim na ikinanguso ng asawa. Kung hindi ko pa nalaman kay Aling Lucia na ikaw ang nagbayad sa bills natin, hindi ko pa malalaman na nakabayad ka na? Come on, Marie. Huwag mo ko makamon-kamon dyan. Singal ni Marie, dahilan upang bahagya pang matawa si Jose sa tinura ng asawa. Saan ka kumuha ng perang pambayad sa gastusin dito sa bahay? Nung nakaraan, hindi rin kita natanong kung saan ka nga ba nakakuha ng pambayad sa ospital nung na-ospital yung anak mo. Nagulat na lang ako may dala ka ng perang pambayad.
hindi ba pwedeng gumawa lang ako ng paraan? Sige nga. So paanong paraan, Jose? Don't tell me, nagbebenta ka ng bawal na gamot. No? Natatawang putol sa kanya ni Jose bago siya masuyong niyakap ang asawa upang mapakalma pa ito. Nangutang ako sa bangko nung nakaraang linggo para makabayad tayo sa hospital bills at pangpapagamot ni Chan. Yung sumobra sa inutang ko, ipinantapal ko sa bayarin natin sa bahay. Don't worry, dahil hindi galing sa masamang gawain lahat ng perang inuuwi ko rito, okay? Hindi galing sa masamang gawain. Bubulong-bulong niyang sambit na ikinatawa lang ni Jose. Kung nangutang ka sa bangko, saan tayo ngayon hahanap ng pera para maipambayad sa utang natin, aber? Sa pagkakaalam ko, malaki ang interes na ipinapatong nila kapag nangutang ka ron. Huwag mo nang problemahin ang tungkol doon, Marie. Dahil ako nang bahala sa lahat, okay? Pagpapakalma pa ni Jose bago niya pinindot ang ilong ng dalaga na ikinanguso lang nito. Ang problemahin natin ngayon ay tungkol sa kung paano nating susundan si Chan. Saka na kapag nakaipon na tayo nang para sa pagpapakasal naman nating dalawa. Sagot ni Marie sa kanya, dahilan upang nangingiti siyang hinalikan sa labi ni Jose na ikinangiti na lang niya. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Marie. May 2 taon na silang nagsasama ni Jose sa iisang bubong, kasama ang anak nitong si Chan sa una nitong asawa. Kahit na hindi niya sariling anak ang bata, hindi naman ipinakita ni Marie rito na iba ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Jose na ituturing ang tunay na anak ng dalaga ang anak niya sa una niyang asawa, kaya naman mas lalo lamang lumaki ang respeto niya para rito. Habang tumatagal ang panahon na kasama niya ito sa iisang bubong, tila ba mas lalo lamang siyang nahuhulog sa karisma ng asawa. Mas lalo lamang niyang napapatunayan sa sarili niya na ito nga ang karapat-dapat na babaeng kailangan niyang pakasalan pagdating ng tamang panahon. Okay naman po si Tita Marie, saad ni Chan nang pribado niya itong makausap. Palagi niya akong binibilhan ng toys every time may extra money siya. Lumingon siya sa ama na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kawalan habang nakikinig sa lahat ng mga sinasabi nito. Hanggang kailan po tayo magtatago sa bahay na to, Dad? Tingin niyo po ba matatanggap tayo ni Tita Marie kapag nalaman niya kung anong tunay na estado ng buhay natin? Hindi ko alam, anak. Sagot niya sa batang lalaki bago niya ginulo ang buhok nito. May tamang panahon para dyan, anak. Sa ngayon ay mananatili muna tayo rito habang inaayos ni Daddy ang lahat, okay? Okay, Dad. Sagot nito bago ito humiga sa kawayang iyon. Pinanood lang ni Jose na makatulog ang anak ng gabing yon bago siya nagdesisyong lumabas ng kwarto nito. Maging siya hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan pa nilang itago ang tunay nilang estado sa asawa niya. Wala ba talaga siyang tiwala rito pagkatapos ng 2 taong pakikisama ni Marie sa kanya? O baka naman nag-iingat lang siya na hindi na muling mangyari sa kanilang dalawa ng anak niya ang nangyari sa kanila noon. Magandang umaga! Bati ni Jose bago siya yumakap sa asawa nang makita niya itong abala sa pagprito ng saging na saba sa kusina para sa agahan nilang 3. Ang aga mo naman yatang magising ngayon. Kailangang maaga para maaga rin tayong matapos sa bukid mamaya. Sagot ni Marie sa kanya bago niya inutusan si Jose na maghain para sa almusal nilang iyon. Tulad ng nakagawian, isang maigsing kamustahan lang ang ginawa nilang 3 ng umagang iyon bago nagdesisyon ng 2 na magtungo na sa bukid upang magtrabaho. Sa tuwing may pasok silang 2 sa bukid upang makiani ng palay, naroroon naman si Chan sa bahay nila upang maglinis. At kapag naman may sapat siyang oras sa maghapon, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang magpunta sa kapitbahay upang makipaglaro. Sure ka hindi ka talaga anak mayaman? O syoso ng isa sa mga nanay ng kalaro niya. Mukha ka kasing anak mayaman base sa pananalita mo. Hindi ganyan ang paraan ng pananalita ng mga nakatira sa probinsya, iho. 2 lang ibig sabihin yan. Sa syudad ka ipinanganak o talagang mayaman ang pamilya mo? Hindi man si Marie, pero ang tatay mo. Nagtataka lang ako kung bakit naririto kayo ng tatay mo gayong hindi naman pamilyar sa akin ang mukha ninyong 2.
Umayos siya sa pagkakaupo at marahang lumingon sa bata na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang seryoso siyang pagmasdan, magmula ulo hanggang paa. So, saan nga ba kayo galing ng tatay mo bago niyo nakilala si Marie? Chan! Tawag ni Marie sa kanya mula sa labas ng bahay. Ngumiti siya sa ginang na ngayon ay peke nang nakangiti sa kanya. Sa susunod ko na lang po sasabihin, tiya. Hinahanap na po ako ng tita ko. Saad niya bago siya nagmamadaling umalis sa bahay nito. San ka nang galing? Nakangiting tanong ni Marie bago niya sinipat ang loob ng bahay kung saan nang galing ang anak-anakan niya. Siguro may nililigawan ka sa isa sa mga kalaro mo, no? Bata pa po ako, Tita Marie. At isa pa po, wala po akong intensyong gumawa ng mga ganyan. Sagot nito. Marami pa itong idinahilan habang si Marie naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang matawa. Bago niya hinila ang bata papasok sa loob ng bahay nila. Naging tahimik ang buhay ng mag-ama sa probinsyang yon. Simula nung doon na sila tuluyang nanirahan. Simula kasi nang makilala ni Jose si Marie, tila ba nawala na siya ng gana pang asikasuhin ang kumpanyang meron sila. Sa totoo nga lang, ay walang ideya si Marie na isang bilyonaryo pa lang kasama niya sa iisang bahay. Bakas din sa paraan ng pakikipag-usap ng mag-ama, ang punto na taga-syudad, kaya naman maging ang mga kapitbahay nila na naroon ay napapaisip na lang. Alam mo Marie, nasasayangan ako sa'yo. Saad ng tiyahin niya habang patuloy sila sa pagtatanim ng palay sa palayan. Ang ganda-ganda mong babae, ang dami mong manliligaw na mayaman noon. Nililigawan ka rin ni Evander bago pa man dumating yung asawa mo. Alam mo ba kung anong pinakawalan mo Marie? Hasyendero yun. Abay ipinagpalit mo lang sa isang magsasaka na may anak pa. Saad nito. Kung sinagot mo lang si Evander noon sa panliligaw niya sa'yo, di sana ay may hasyenda ka na ngayon. Tayo! Ilang sandali pa munang natahimik ang dalaga bago ito nagdesisyong tumuwid mula sa pagkakatayo at muling lumingon sa tiyahin niya ngayon ay tila ba nakamasid din sa reaksyon niya sa sinabi nito. Hindi naman po kasi importante sa akin ang pera, tita. Sagot niya na ikinatahimik naman ng ginang na animong napahiya pa sa sinabi nito. Aanin ko ang pera kung hindi ko naman mahal yung isang tao. Aanin ko ang pera ni Evander kung si Jose nakakapagpapasaya sa akin. Hindi po importante sa akin ang pera, tita. Mas importante pa rin po sa akin yung prinsipyo at pagmamahal. Mapapakain ka ba ng pagmamahal mo? Panunuya nito na ikinanguwi niya. Alam mo, ganyan-ganyan din ang ginawa ng nanay mo noon, Marie. Ang daming manliligaw na mayaman. Pero anong ginawa? Abay, mas pinili niya yung tatay mong engot na hindi man lang nakapag-aral. Anong ending? Ayun, pareho silang naghirap ngayon. Kayo po ba? Tanong ni Marie sa tiyahin. Dahilan upang hindi ito makapaniwalang dumuro sa sarili. Animong nagtataka kung bakit napunta sa kanyang usapan. Kayo nga po, malas na sa pag-ibig. Malas pa sa buhay Aba talagang. Babatukan niya sana ang dalaga, ngunit agad itong nakaiwas bago tumawa. Namumula naman siyang nag-iwas ng tingin dito bago sila muling nagdesisyong magpatuloy sa trabaho. Sa kabilang banda naman ay pansamantala munang huminto si Jose sa pagtatrabaho bago siya nagdesisyong hugutin ang cellphone na nasa bulsa niya upang sagutin ang tawag na kanina pang pumapasok sa numero niya. Balita? Sir, kailangan ka na po talaga. Bungad nito na ikinahinga niya na lang ng malalim. Sir, ilang beses na pong nagpunta rito si Doña Soledad. Nasabi ko naman po sa kanya na nasa bakasyon kayo, pero hindi siya naniniwala. Kinukustyon niya pa rin po ang pagkawala ninyo at ang apo niya. Ang sabihin mo, may inaasikaso lang ako saglit. Sir, hindi po naniniwala Sagot ng sekretarya niya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Sir, urgent po please. Kahit isang araw lang po. Magpaliwanag lang po kayo sa kanya. Kasi sa totoo lang po, hindi niya na po ako tinatantanan. Sige, uuwi ako bukas. Pero hindi ko isasama si Chan. Sagot niya na may halong dismaya dahil tila ba hindi masusunod ang mga plano niya para bukas. Ihanda mo na lahat at sabihan mo rin ang mga empleyado dyan. Luluwas ako bukas. Thank God. Thank you, sir. Saad nito bago niya pinatayan ng tawag ang lalaki.
Nang gabi ring iyon ay nagdesisyon si Jose na magsabi ng tungkol sa pagluwas niya sa Maynila bukas kay Marie. Nung una ay questionable pa para kay Marie ang sinabi nito dahil ano nga bang gagawin niya sa Maynila, gayong naririto sila ng anak niya. Pero hindi kalaunan ay pumayag na rin siya. Hindi naman niya hawak sa leeg ang binata upang kontrolin niya lahat ng lakad nito. At isa pa, may tiwala naman siya sa asawa niya. Nasa sa kanya na yon kung mangangaliwa siya. Yun ay kung hindi niya nga mahal ang dalaga. At talagang ginulo lang nito ang pananahimik niya sa probinsya. Babalik ako, pangako. Paalam ni Jose bago niya ito hinatid sa terminal. Pagka-uwi ay hindi na nagdalawang isip pa si Marie na pumunta sa bukid upang magtrabaho. Nakangiti niyang tinahak ang daan patungo sa kubo kung saan naghihintay ang mga kasamahan niya sa trabaho. Ngunit agad siyang natigilan nang sandaling makita niyang pamilyar na bulto ng lalaki mula sa malayo. May 2 taon nang nakalilipas simula nang huli niya itong makita. At ngayong naririto itong muli, hindi niya tuloy napigilang makaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin. Oh, andyan na pala si Marie! Saad ng tiyahin niya bago nito tinakbo ang distansya nilang dalawa at agad na hinila ang dalaga patungo sa kubo. Tingnan mo, iha! May dalang pagkain si Evander. Alam niya kasi na nagugutom tayo sa pagtatrabaho kaya bumili siya ng makakain. Ewan ko ba dito kay Marie kung bakit yung magsasaka pang pinili? Panunuya ng isa pa bago niya narinig ang tawanan ng mga kasamahan nila. Agad naman na namula ang mukha ni Marie, lalo na nang nagtagal ang tingin ni Evander sa kanya. Hindi kalaunan ay pabuntong hininga siyang lumapit sa dalaga at agad iyong niyakap na ikinamaang ng labi nito. Evander! Namiss kita, Marie. Saad nito bago niya hinarap ang dalaga at matamis na ngumiti rito na ikinanguso niya. Ilang taon din tayo hindi nakita, no? 2 taon ba? Kamusta ka na nga ba? Kayo pa rin ba? Marami itong tanong sa kanya na hindi niya magawang sagutin ng dahil sa labis na gulat. Wala namang ibang nagawa si Evander kung hindi ang matawa bago niya hinarap ang dalaga at muling pinisil ang pisngin nito tulad ng ginagawa nito noon. Namiss ka ni Mama. Alam mo ba na nalungkot sila ni Papa nung makarating sa kanila yung balitang binasted mo ko? Dagdag pa nito nang may ngiting nakaukit sa labi. Alam mo na, excited na sanang magkaroon ng apo. Ewan ko ba dyan sa pamangkin kong yan? Sabat ng tiyahin niya, dahilan upang bahagyang mangunot ang noon niya. Nariyan na sa harap niya yung grasya, pero sa halip na piliin yung taong nanliligaw sa kanya, abay mas pinili pa niyang sagutin yung lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan siya sa buhay. Hindi kailanman naging mahirap sa buhay ko si Jose at ang anak niya, tita. Nako, sinasabi mo lang yan dahil natatakot kang mapahiya kay Evander. Sabat ng isa. Marahan siyang umiling sa mga ito bago muling lumingon kay Evander na ngayon ay nakamasid na sa reaksyon niya. Aaminin mo lang kasi na nagkamali ka sa pagpili ng lalaki, hindi mo pa magawa. Hindi ba ganyan din yung nangyari sa nanay niyan? Oo, saad ng tiyahin niya. Dahilan upang bahagya pang kumuyom ang mga kamay niya sa labis na pagtitimpi. Pinili niya yung mahal siya, ika niya. Tanga. Tingnan mo kung nasa na siya ngayon. Nasa hukay. Hindi siya magawang ipagamot ng lalaking pinili niya. Kaya ayun, nasa na sila ngayon? Nasa hukay. Agad siyang natigil sa pagsasalita nang sandaling dumampot si Marie ng baso sa gilid nila at agad na binuhusan ng soft drinks ang mukha ng tiyahin niya. Lahat ng mga naroroon ay nagulat ng dahil sa ginawa niya. Ang ilan ay napaatras at ang ilan naman ay nagulat sa naging kilos niya. Tila ba hindi nila inaasahan na lalaban siya sa babaeng nagpalaki sa kanya noon. Nagtimpi ako sa lahat ng mga sinabi mo sa akin mula noon hanggang ngayon, tita. Gigil niyang sambit. Hanggang naggangalit ang mga ngipin niyang tinititigan sa tiyahin niya. Ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nagugulat na bumaling ng tingin sa kanya. Kung sa tingin mo hindi ako lalaban sa'yo, dahil lang sa may utang na loob ako sa'yo, pues nagkakamali ka. Magagawa kong palagpasin yung pangmamaliit mo kay Jose at sa anak niya. Pero hindi ko magagawang palagpasin yung pangmamata mo sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa tatay ko. Nababaliw ka na ba? Sigaw nito sa kanya bago ito nagdesisyong sumugod sa dalaga.
Hindi pa man niya nahahablot ang kwelyo ni Marie, ay agad na siyang hinila ng mga kasamahan niya. Wala namang ibang nagawa si Evander kung hindi ang pumagitna sa dalawa. Sinusumpa ko, magbabayad ka sa pagpili sa lalaking yan. Hindi magiging maganda ang buhay mo sa kamay ng lalaking yon. Alam ko, dahil nararamdaman ko, Marie. Nararamdaman ko! Lahat ng salitang binitawan ng tiyahin niya ay tila ba kutsilyong tumatarak sa puso niya. Hindi niya mapigilang makaramdam ng paninikip sa dibdib sa tuwing maaalala niya ang sagutang iyon. Bakit siya nagsisisi kung mahal niya si Jose? Si Jose na ginagawa lang lahat ng makakaya niya para lang mapabilang siya sa pamilyang yon. Masama bang makisama? Kung tutuusin ay pareho lang sila ng estado sa buhay. Sadyang mas pabor lang ang mga kamag-anak niya kay Evander dahil lang sa hasyendero ito at nagmamay-ari ng malaking trangkahan sa probinsya nila. Kung hindi ito lumaki sa isang kilalang pamilya, hindi rin siya gugustuhin ng mga kamag-anak niya. E sino nga ba sila upang mamili ng lalaking mamahalin niya? Sila bang makikisama? Okay lang ba? Tanong ni Evander bago nag-abot ng baso ng tubig sa kanya na agad niya namang tinanggap. Nakausap ko na ang tita mo at napagsabihan ko na rin siya. Ako na rin ang humihingi ng dispensa sa nangyari, Marie. Hindi naman kailangan, Evander. At isa pa, sanay na ako. Bata pa lang ako, ganyan na ako kung hawakan sa leeg eh. Para bang siyang may karapatang pumili sa kung sinong lalaking pakikisamahan ko sa buhay? Aniya, bago lumingon sa mga bituing nasa langit. Kasalanan ko bang magmahal? Marie, nagmahal lang naman ako. Aniya, bago lumanda sa pisngi niya ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan. Hindi ko kasalanan kung bakit ako pinanganak na mahirap, Evander. Hindi ako kailanman nagsisisi na si Jose ang pinili ko. Siya lang ang nakakapagpaparamdam sa akin ng ganitong klase ng pakiramdam. Hindi ko pwedeng turuan ang puso ko magmahal ng ibang tao, Evander. Alam mo yan. I know. Sagot nito bago niya inakbayan ng dalaga at inihilig ang ulo nito sa balikat niya. Huwag mo nang problemahin yung tiyahin mo. Ako nang bahalang magpapaintindi sa kanya ng lahat. Hindi mo na kailangan gawin yon, Evander. Saad ni Marie bago lumingon sa binata at natatawang nagpunas ng luha sa gilid ng mga mata niya. Hayaan mo na siya. Hindi naman naging importante sa akin kung anong opinyon niya kay Jose. Kung ayaw niya sa nobyo ko, hindi ko siya pipiliting gustuhin siya. Hindi ko siya pipiliting tanggapin ang asawa ko. Ilang sandali pa muna silang natahimik bago lumingon si Evander sa kanya. Kung sakali mang bibigyan mo pa rin ba ako ng pagkakataon? May pag-asa pa rin ba ako sa'yo, Marie? Tanong ni Evander, dahilan upang mamugto ang mata niyang lumingon sa binata. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pa siyang iwanan kung gusto mo. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mahal ko si Jose, Evander. Aniya na ikinatahimik naman ito. Mahal ko silang dalawa ng anak niya. Kung anong isinagot ko sa'yo noon, iyon pa rin ang isasagot ko sa'yo ngayon. Mahal na mahal ko si Jose. At si Chan, Evander, hindi yun magbabago. Nang dahil sa sinagot ng dalaga ay walang ibang nagawa si Evander kung hindi ang mapangisin na lang bago dismayadong umiling sa dalaga. Alam ko naman na yan ang isasagot mo sa akin, Marie. Saad niya bago siya bumuntong hininga upang itakas ang sarili niya sa kahihiyan sa pangalawang pagkakataong panre-reject sa kanya ng dalaga. Bakit nga ba kasi umaasa pa rin ako sa'yo hanggang ngayon? Gayong malinaw na rin naman sa akin ang lahat. Na hindi mo ako pipiliin kahit na mawala pa siya. Dagdag niya sa isip bago siya malungkot na nagbaba ng tingin. Kinabukasan ay nagising si Marie sa paghalik ng kung sino sa tip ng ilong niya. Marahan siyang nag-angat ng tingin dito at hindi na nagulat pa nang makita niya si Jose na nakahiga sa gilid niya habang nakingiti siyang pinagmamasdang matulog. Kanina ka pa ba nakauwi? Actually, kagabi pa. Sagot nito bago ngumiti sa asawa. May dala akong pagkain. Sumabay na tayong kumain sa anak natin. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa si Marie kung hindi ang sumunod sa kagustuhan ni Jose. Nagpatuloy lang ang gano'n na lang setup.
Hindi na rin gaanong nakikisalamuha si Marie sa mga kasamahan niya sa trabaho simula nung mangyari ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ng tiyahin niya. Hindi na rin siya muling kinausap pa ng tiyahin niya, kaya naman tila ba mas lalo lamang naging tahimik ang buhay niya. Sa kabilang banda naman ay hindi mapigilan ni Jose ang makaramdam ng kuryoso sa inaasal ng asawa niya. Madalas niya itong makikitang tahimik at animong nagmumukmok sa gilid. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang questionin ito. Doon na nga nagdesisyon si Marie na ikwento ang tungkol sa pinag-awayan nila ng tiyahin niya at ang pagbabalik ng dati niyang manliligaw na minsan na ring nakaaway ni Jose noon. Sawa na ako sa mga pangmamaliit niya sa pamilya natin, Jose. Malungkot niyang sambit bago niya natatawang pinunasan ng luhang dumaloy sa pisngi niya na ikinalungkot naman ni Jose. Wala namang problema sa akin kung naghihirap tayo. Kung ganito lang ang buhay na meron tayo. As long as kasama ko kayong dalawa ni Chan, kompleto ng buhay ko. Hindi ko kailangan ng magarbong bahay. Hindi ko kailangan ng negosyo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng lalaking kaedad ko, nang walang anak. Hindi ko kailangan ng mga taong manggagago lang sa akin at sa pamilya ko. Kilala mo ako, Jose. Wala akong pakialam sa mga material na bagay. Basta't nandyan lang kayo ni Chan sa tabi ko, kompleto na ako. Hindi ko kailangan ng yaman. Hindi ko kailangan ng material na bagay para lang mabuhay ng tahimik. Gusto ko ng isang simpleng buhay. Malayo sa mga problema, kaya pinili kita, Jose. Sa'yo lang din naman ako sumasaya. Sa anak nating dalawa. Saan nito? Walang ibang nagawa si Jose kung hindi ang mabilis ng yakapin ng dalaga na mas lalo lamang nitong ikinahikbi. Sa totoo lang, ay simula nung nakabalik si Jose sa Maynila, doon na siya nagdesisyong humanap ng tiyempo para umamin sa tunay na estado ng buhay na meron siya at ang anak niya. Sa katunayan nga ay pinapauwi na sila ng nanay niya at gusto na nitong makilala ng personal ang babaeng naging dahilan kung bakit tila ba nagbago ang pananaw ni Jose sa buhay. Gusto niyang makilala na ang babaeng kaisa-isang nagpatibok ulit ng puso ng anak niya pagkatapos mawala ng asawa nito. Ang babaeng kaisa-isang nagbigay ng kulay sa madilim na mundo ng anak niya. Ngunit paano magagawang umamin ni Jose kung ganito ang iniisip ng dalaga? Matatanggap nga ba siya nito kapag nalaman niya ng tungkol sa tunay na estado ng buhay nito? Mula sa malayo, hindi na nakatakas sa paningin ni Evander kung paanong niyakap ni Jose si Marie. May galit na muling namutawi sa mukha niya nang dahil sa selos, kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang sandaling ikinuyom niya ang mga kamay niya nang dahil sa labis na pagtitimpi. Ano bang meron sa lalaking yon? At bakit siyang napili mo kaysa sa akin? Galit niyang bulong sa sarili bago niya ininom ang alak na kanina niya pang pinagmamasdan. Hindi ako makakapayag na sa ganito lang matatapos ang lahat. Dagdag pa niya. Malalim na ang gabi nang magdesisyon siyang magtungo sa bahay ng mag-asawa. Dahil nga sa gawa lang sa kahoy ang kwartong ipinarenta sa kanila ni Lucia, natitiyak niyang mabilis nakakalat ang apoy sa oras sa sindihan niya iyon. May ngisi sa labi ni Evander nang mabilis niyang binuhusan ng gasolina ang kabuuan ng bahay ng mag-asawa. Magkikita-kita na lang tayo sa impyerno. Saad niya, bago niya sinindihan ng lighter ang kubong iyon. At hindi na siya nagtaka pa nang mabilis na kumalat ang apoy. Dahil nga sa napapaligiran ng tuyot na dahon ng bakuran nila Marie, mabilis na kumalat ang apoy roon. Nang maging ito ay hindi rin pinalagpas ng dati niyang maliligaw. Bakit sobrang init naman ngayon? Kunot noong tanong ni Jose sa sarili nang namumungay niyang iminulat ang mga mata. Amoy nasusunog na. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang makapal na usok na nasa kwarto nila. Doon niya napagtantong may nasusunog sa bahay nila. Nasusunog ang bahay nila. Marie! Pasigaw niyang paggising sa dalaga, dahilan upang agad itong magmulat ng mata. Nasusunog ang bahay natin! Dagdag niya pa. Nang dahil sa narinig ay mabilis na umalis sa pagkakahiga si Marie at dali-daling nagtungo sa pinangyarihan ng sunog. Anong nangyari? Utal niyang tanong bago niya sinecure lahat ng mga importanteng papeles na naroon at iniabot kay Jose ang lahat ng nadampot niya. Hanapin mo si Chan, umalis na kayo. Magkasabay tayong aalis dito. Puntahan mo na siya.
Sigaw ni Marie sa kanya. Walang ibang nagawa si Jose kung hindi ang magmamadaling pinuntahan ang kwarto ng anak at mabilis itong binuhat upang itakbo papalabas ng bahay nilang dalawa. Marami ng tao sa labas at naroon na rin ang mga bombero upang patayin ang apoy. "Nasaan ang pamangkin ko?" Sigaw ng tiyahin ni Marie na hindi niya na sinagot. Bagkus ay nagmamadali siyang sinalubong ang nag-aalab na apoy. "Sir, wag po kayong pumasok!" Pigil ang mga bomberong naroon. "Delikado po, medyo malaki na po ang apoy." "Pero naroon pa sa loob ang asawa ko!" Naluluha niyang sigaw bago niya tinulak ang lalaking humarang sa kanya at agad na pinasok ang nasusunog na bahay. Nagtamo siya ng galos ng dahil sa nangyari, ngunit hindi iyon ang ininda niya. Mas importante sa kanya ngayon ang buhay ng asawa. "Marie!" Sigaw niya nang makita ang asawa na ngayon ay nakahiga na at tila ba nawala ng malay ng dahil sa makapal na usok na naroon. "Marie, gumising ka!" Nang mapagtantong hindi niya magising ang dalaga, hindi na siya nagdalawang isipan na buhatin ito sa bisig niya at mabilis na itinakbo palabas. Naroon ang mga bombero na tumulong sa kanyang maihatid sa ambulansyang naroon ang babae ngayon ay tila ba nawala na ng malay ng dahil sa makapal na usok. May takot na namutawi sa loob niya nang sandaling makita niya ang lapnos sa mukha nito nang dahil sa sunog. Hindi niya na rin napigilang magalit sa sarili at sa mga bomberong humarang sa kanyang kanina. Kung kaagad lang siyang nakapasok sa loob ng walang humarang sa kanya, di sana ay nailigtas niya at hindi na sana nagtamo pa ng sugat ang asawa niya. "Diyos ko po, Marie!" Naiiyak na tawag sa kanya ng tiyahin nang makita niyang abalang rescuer na i-CPR ang dalaga. "Iligtas niyo ang pamangkin ko! Iligtas niyo siya!" "Tita?" Saad ni Chan nang makita niya ang lapnos na mukha ng tita niya. "Tita, lumaban po kayo, tita!" Galit na tinungo ni Jose ang mga bombero na naroon. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang pakalmahin ang sarili. Alam niya na hindi naman sinasadya ng mga ito ang nangyari, lalo na't wala naman silang ideya na may tao pa sa loob ng mangyari ang sunog. Naroon siya upang alamin kung ano nga bang pinagmulan ng sunog at kung bakit ganoon na lang kabilis ang pagkalat ng apoy sa kabuuan ng bahay nila at sa bukid na hindi kalayuan sa direksyon ng bahay nila. "Bibigyan na lang po namin kayo ng detail sa oras na maapulang sunog. Sa ngayon po ay kailangan niyo po munang sumama sa ospital upang magpagamot." Saad ng officer na nakausap niya. "Gusto kong hanapin niyo kung sinong nagsimula ng sunog." Utos niya na kahit nalilito ay tinanguan lang ng officer na yon. Mahapdi ang kalahati ng mukha ni Marie nang sandaling iminulat niya ang mga mata niya. Ang puting kisame kaagad ang bumungad sa mga mata niya, kahit na medyo malabo ang kabilang mata niya. Nang dahil sa sugat at sa lapnos niyang balat na natanggap mula sa sunog, kinakailangang kalbuhin ang kabuuan ng ulo niya upang mapagamot ng maayos ang sugat sa ulo niya. May benda rin nakabalot sa kabuuan ng ulo niya, kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang mapagtanto niyang nasa ospital na siya ngayon. Parang panaginip lang ang lahat para sa kanya. Ang buong akala niya ay mamamatay na siya sa tagpong yon. "Marie!" Nag-aalalang tawag sa kanya ng tiyahin bago nito hinawakan ang kamay ng dalaga na hindi naman ito kinibo. "Ayos ka lang ba? Ano nang pakiramdam mo? Sumasakit ba lahat ng sugat mo? Ang akala ko talaga'y mawawala ka na rin sa akin." "Chan?" Mahina niyang sambit na agad namang nakuha ng tiyahin niya. "Si Jose. Sandali lang, tatawagin ko sila." Saad nito sa kanya bago siya nito marahang hinawakan sa kabilang pisngi. "Magpagaling ka, iha, okay? Huwag mo kong iiwan tulad ng ginawa ng nanay mo noon." Dagdag pa nito bago siya nito iniwan sa kwartong yon. Ilang minuto lang nakalipas ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Iniluwa noon si Jose at ang anak nitong hindi na nagdalawang isipan na tumakbo patungo sa gawin niya upang bigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Ganon din ang ginawa ni Jose. Hindi rin naman napigilan ng tiyahin niya na mapatikim na lang, lalo na nang makita niya kung paanong humagulgol si Jose sa kalagayan ng pamangkin niya. "Please, Marie, gagawin kong lahat, huwag ka lang mawala sa amin ng anak ko." Paulit-ulit itong sambit. Dahil sa mabigat na pakiramdam sa kwartong yon, hindi na nagdalawang isip pang tiyahin niya na magtungo sa labas upang dumiretso na rin sa police station kung saan nakapihit ngayon si Evander, na minsan niya na rin ginusto para sa pamangkin niya. "Tita,
Malungkot nitong sambit bago lumapit sa selda. Kamusta na si Marie? Ang kapal ng mukha mong tanungin sa akin yan, Evander. Sigaw nito na bahagya pa nitong ikinatalon bago nagbaba ng tingin. Pagkatapos mong sunugin ang buhay ang pamangkin ko, tatanungin mo sa akin kung okay lang siya? Kung ikaw kaya saksakin ko, pagkatapos ay tatanungin kita ng ganyan, matutuwa ka ba? Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Lasing siya kagabi at hindi alam lahat ng ginagawa niya. Ni hindi niya na nga magawa pang maalala yung nangyari kagabi. Nagulat na lang siya na may pulis nang sumundo sa kanya sa bahay nila. Naging saksi naman ang tiyahin ni Marie sa ginawa ni Evander kagabi. Ito rin ang nagtawag ng ambulansya at bumbero nang makita niya kung anong ginawa ni Evander sa bahay ng pamangkin niya. Hindi niya tuloy na iwasang makaramdam ng pagsisisi sa nangyari. Muntik niya nang ipagkalulu sa demonyo ang pamangkin niya. Mabuti na lang talaga at maayos mag-isip si Marie dahil kung hindi, natitiyak niyang magiging masahol ang buhay nito sa kanya ng binatang nasa harap niya. Nang dahil sa'yo, nabulag ang kaliwang mata ng pamangkin ko. Mahina niyang sambit na ikinatigil ni Evander. Tahimik siyang lumuha ng dahil sa sama ng loob sa nangyari. Nasunog ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Muntik na siyang mamatay, Evander. Sorry, tita. May babalik ba ng sorry mong mukha ng pamangkin ko, ha? Sigaw nito na ikinatahimik niya. Mabubulo ka sa impyerno, Evander. Isinusumpa ko yan. Dagdag pa niya bago niya sinabunutan ng binata. Ang akala ko mawawala ka na sa akin. Mahinang sambit ni Jose, dahilan upang naluluhang nag-iwas ng tingin si Marie. Gagawin ko ang lahat upang maibalik ang lahat sa'yo. Kung kinakailangan nating ipa-opera mga mata mo para maibalik sa dating paningin mo, gagawin ko. Makakita ka lang ulit, Marie. Nakikita pa rin naman kita. Kayo ni Chan, Jose. Saan nito bago malungkot na ngumiti sa binata. At isa pa, wala tayong pera para lang maibalik ang kaliwang mata ko. Siguro talagang ganito ang buhay. Marie. Jose, gusto kong mag-asawa ka. Yung hindi na ako. Saad niya, dahilan upang bahagyang mangunot ang noon ng asawa niya. Mag-asawa ka ulit. Humanap ka ng ibang babaeng matatanggap kayo ni Chan. Pasensya na kung ganito ang naging desisyon ko, Jose. Hindi ko kakayaning makita kang naghihirap ng dahil lang sa akin. Wala akong pakialam sa desisyon mo, Marie. Ikaw ang pakakasalan ko. Wala akong pakialam sa mga naiisip mo ngayon. Saad nito na ikinatahimik niya. Susukuan mo na lang kami ng ganon-ganon na lang, Marie. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo sa amin, tingin mo susukuan kita? Jose, no. Pinal nitong sambit na hindi niya kinibo. Nangako ko sa'yo na ikaw lang ang pakakasalan ko. Kaya ikaw lang ang pakakasalan ko. Wala akong pakialam sa mga iisipin ng ibang tao. Dahil ikaw lang ang pakakasalan ko. Walang ibang importante sa akin kung hindi ikaw lang, Marie. Tingin mo ba susukuan kita? Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sukuan ka. Nang dahil sa narinig kay kunot noong lumingon sa kanya ang dalaga ngayon, ay animong nakakita ng multo ng dahil sa labis na gulat. Anong sinasabi mo, Jose? Nagpanggap ako. Kami ng anak ko. Dahil mahal ka namin ni Chan. Saad niya, dahilan upang bahagya pang matigilan ng dalaga sa insiniwalat nito sa kanya. Hindi kami probinsyano. Nanggaling kami sa syudad at talagang tiga Maynila kaming dalawa ng anak ko. Simula nung nakilala kita at nung malaman kong gusto mo ng payak na pamumuhay kasama namin, hindi na ako nagdalawang isipan na magpanggap na makiayon sa buhay na meron kayo ng tita mo. Ginawa kong lahat ng yun dahil mahal kita, Marie. Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sa wala. Binitiwan ko lahat ng responsibilidad ko sa kumpanya para lang sa'yo. Para lang mamuhay ng kasama ka. Mahal ka ng anak ko. At mahal na mahal kita bilang asawa ko, Marie. Alam ko na hindi mo ako matatanggap ng una, kaya mas pinili kong magsikreto sa'yo. Tinanggap ko lahat ng hirap para makuha ka lang, kaya hindi ako susuko ng ganun-ganun na lang. Malaking isinakripisyo ko makuha ka lang, kaya
Huwag mong aasahan na papalayain na lang kita ng ganon. Marahang hinawakan ni Jose ang kamay ng dalaga na ikinatahimik niya bago siya lumingon sa asawa na ngayon ay naluluhang umiling. Alam ng Diyos kung gaano kitang kamahal. Mahina niyang sambit. Please, Marie. Wala akong pakialam sa itsura mo. Ikaw ang mahal ko. At hindi ang itsura mo. Kahit na pumuti pa yung mga buhok mo sa katandaan sa paglipas ng panahon, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo, Marie. Jose, mahal na mahal kita, Marie. Mahal na mahal ko rin kayo ni Chan, Jose. Mahina niyang sambit, dahilan upang mabilis siyang niyakap ni Jose. Tulad ng ipinangako ni Jose kay Marie, hindi na siya nagdalawang isip pa na iluwas ang dalaga at ang tiyahin nito upang personal nang ipakilala kay Doña Soledad. Noong una ay nagulat pa ang tiyahin ni Marie nang mapagtanto niyang sobrang yaman pala ng lalaking inaapi-api niya lang noon. Kaya naman nang magkaroon siya ng pribadong oras para makausap ang dalawa, hindi na siya nagdalawang isip pa na humingi ng tawad at tinanggap naman ang mga ito. Naging successful ang operasyon ni Marie sa mata at sa mukha. Kaya naman hindi kalaunan ay tuluyan na rin siyang inaya ni Jose na magpakasal. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga nagpakasal ang dalawa tulad ng pangako nila sa isa't isa. Hindi nila maipagkakaila ng dahil sa nangyaring aksidente, mas lalo lamang tumibay ang relasyon nila. Ang relasyon nilang kahit na maraming naging sagabal nung una, ay nanatili pa rin matibay sa paglipas ng panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Susukuan mo na lang kami ng ganon-ganon na lang, Marie. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo sa amin, tingin mo, susukuan kita? Jose, no. Tingin mo ba susukuan kita? Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sukuan ka. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang buhay para raw isang hagdan. Bawat hakbang ay may katumbas na yugtong kailangan mong pagdaanan. Habang tumataas ang ating mga hakbang sa hagdanan ng buhay, mas lalo lamang nating kinakailangang maging matibay upang maakyat natin ang kung anumang gusto nating makamtan sa buhay. Ang sabi nila ay hindi raw madali ang buhay, na kung susuko ka, hindi rin magiging makabuluhan ang lahat ng isinakripisyo mo noong una pa lang. Paano na lang kung madapa ka sa pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Susuko na lang ba tayo? O tatayo ka upang ipagpatuloy ang kung anumang nasimulan mo na? Pasensya na po talaga, Aling Lucia. Paumanhin ni Marie nang makausap niya ang babaeng nagmamay-ari ng apartment na tinutuluyan nilang dalawa ng asawa niya ngayon. Sadyang nagkaroon lang talaga kami ng problema sa pera ngayon. Isinugod sa ospital si Chan nung nakaraang linggo kaya nagastos din namin yung perang ipambabayad sana namin ngayon sa renta. Pero wag po kayong mag-alala, Aling Lucia, kapag po natanggap ko na po yung sweldo ko sa pagtatanim ng mga palay. Nako, iha, okay lang. Nakangiti nitong sambit, sabay pagpapaypay sa mukha ng abanikong daladala niya. Sa katunayan nga'y nakabayad na kayo. Si Jose ang nagbayad ng renta ninyo para ngayong araw. Isinama niya na rin yung para sa bayad ninyo sa susunod na buwan at sa ilaw at tubig. Kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala pa. Po! Gulat niyang tanong sa ginang na nakangiti nitong tinanguan. Paano pong si Jose ang nagbayad gayong ikahos din kami sa pamumuhay ngayon? Niwala nga kaming halos ipambabayad sa hospital bills ni Chan nung nakaraang linggo. Aba, yun nga ang pinagtataka ko. Kaya nga ako dumaan din sa apartment ninyo para sumagap ng, alam mo na, chismis. Pabulong nitong sambit bago huminto sa pagpapaypay sa sarili at lumapit na ng kaunti sa direksyon ng dalaga bago bumulong.
Bakit ang daming pera ni Jose nung nagbayad siya sa akin? Ang kapal eh. Baka milyonaryo ang nabingwit mo, ha? Hindi naman sa ganon, Aling Lucia. Sabat ni Jose. Ay, anak ng tipaklong. Napatalon sa gulat na sabit ni Aling Lucia nang nagdesisyon si Jose na pumagitan sa asawa at sa ginang. Bago nakangiting lumingon dito. Anong atin, Lucia? Wala naman, iho. Nakikisagap lang ako ng balita sa asawa mo. Nguso nito bago lumingon sa dalaga at kumindat na ikinangiti na lamang ni Marie. O siya, iho, mauuna na ako ha. Nakakahiya naman dito sa asawa mo. Angil pa nito na ikinatawa na lang nila. Magkasabay nilang pinanood ang ginang na umalis sa tahanan nila bago lamang nagkaroon si Marie ng pagkakataong bumaling ng tingin kay Jose na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumuso at tumingin sa dingding na animong ayaw man lang salubungin ang tingin sa kanya ng dalaga. Kailangan na pala nating maglinis ng kisame, ano? Tanong ni Jose bago nagbaba ng tingin kay Marie na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noo lamang na magmasid sa kanya. Sobrang dami kasi ng agyo sa taas. Ano yung sinasabi ni Aling Lucia, Jose? Kunot noo niyang tanong bago sinundan ng asawa na ngayon ay patuloy lang sa pagtimpla ng kape. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano naman ang hindi ko sasabihin sa'yo, Marie? Tulad ng pagbabayad mo sa bills natin. Patanong nitong sagot na lihim na ikinanguso ng asawa. Kung hindi ko pa nalaman kay Aling Lucia na ikaw ang nagbayad sa bills natin, hindi ko pa malalaman na nakabayad ka na? Come on, Marie. Huwag mo ko makamon-kamon dyan. Singhal ni Marie, dahilan upang bahagya pang matawa si Jose sa tinura ng asawa. Saan ka kumuha ng perang pambayad sa gastusin dito sa bahay? Nung nakaraan, hindi rin kita natanong kung saan ka nga ba nakakuha ng pambayad sa ospital nung na-ospital yung anak mo. Nagulat na lang ako may dala ka ng perang pambayad. Eh hindi ba pwedeng gumawa lang ako ng paraan? Sige nga. So paanong paraan, Jose? Don't tell me, nagbebenta ka ng bawal na gamot. No? Natatawang putol sa kanya ni Jose bago siya masuyong niyakap ang asawa upang mapakalma pa ito. Nangutang ako sa bangko nung nakaraang linggo para makabayad tayo sa hospital bills at pangpapagamot ni Chan. Yung sumobra sa inutang ko, ipinantapal ko sa bayarin natin sa bahay. Don't worry, dahil hindi galing sa masamang gawain lahat ng perang inuuwi ko rito, okay? Hindi galing sa masamang gawain. Bubulong-bulong niyang sambit na ikinatawa lang ni Jose. Kung nangutang ka sa bangko, saan tayo ngayon hahanap ng pera para maipambayad sa utang natin, aber? Sa pagkakaalam ko, malaki ang interes na ipinapatong nila kapag nangutang ka ron. Huwag mo nang problemahin ang tungkol doon, Marie. Dahil ako nang bahala sa lahat, okay? Pagpapakalma pa ni Jose, bago niya pinindot ang ilong ng dalaga na ikinanguso lang nito. Ang problemahin natin ngayon ay tungkol sa kung paano nating susundan si Chan. Saka na kapag nakaipon na tayo nang para sa pagpapakasal naman nating dalawa. Sagot ni Marie sa kanya. Dahilan upang nangingiti siyang hinalikan sa labi ni Jose na ikinangiti na lang niya. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Marie. May 2 taon na silang nagsasama ni Jose sa iisang bubong kasama ang anak nitong si Chan sa una nitong asawa. Kahit na hindi niya sariling anak ang bata, hindi naman ipinakita ni Marie rito na iba ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Jose na ituturing ang tunay na anak ng dalaga ang anak niya sa una niyang asawa. Kaya naman mas lalo lamang lumaki ang respeto niya para rito. Habang tumatagal ang panahon na kasama niya ito sa iisang bubong, tila ba mas lalo lamang siyang nahuhulog sa karisma ng asawa. Mas lalo lamang niyang napapatunayan sa sarili niya na ito nga ang karapat-dapat na babaeng kailangan niyang pakasalan pagdating ng tamang panahon. Okay naman po si Tita Marie, saad ni Chan nang pribado niya itong makausap. Palagi niya akong binibilhan ng toys every time may extra money siya. Lumingon siya sa ama na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kawalan habang nakikinig sa lahat ng mga sinasabi nito. Hanggang kailan po tayo magtatago sa bahay na to, Dad? Tingin niyo po ba matatanggap tayo ni Tita Marie kapag nalaman niya kung anong tunay na estado ng buhay natin? Hindi ko alam, anak. Sagot niya sa batang lalaki bago niya ginulong buhok nito.
May tamang panahon para dyan, anak. Sa ngayon ay mananatili muna tayo rito habang inaayos ni Daddy ang lahat, okay? Okay, Dad. Sagot nito bago ito humiga sa kawayang iyon. Pinanood lang ni Jose na makatulog ang anak ng gabing yon bago siya nagdesisyong lumabas ng kwarto nito. Maging siya ay hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan pa nilang itago ang tunay nilang estado sa asawa niya. Wala ba talaga siyang tiwala rito pagkatapos ng 2 taong pakikisama ni Marie sa kanya? O baka naman nag-iingat lang siya na hindi na muling mangyari sa kanilang dalawa ng anak niya ang nangyari sa kanila noon. Magandang umaga! Bati ni Jose bago siya yumakap sa asawa nang makita niya itong abala sa pagprito ng saging na saba sa kusina para sa agahan nilang 3. Ang aga mo naman yatang magising ngayon. Kailangang maaga para maaga rin tayong matapos sa bukid mamaya. Sagot ni Marie sa kanya bago niya inutusan si Jose na maghain para sa almusal nilang iyon. Tulad ng nakagawian, isang maigsing kamustahan lang ang ginawa nilang 3 ng umagang iyon bago nagdesisyon ng 2 na magtungo na sa bukid upang magtrabaho. Sa tuwing may pasok silang 2 sa bukid upang makiani ng palay, naroroon naman si Chan sa bahay nila upang maglinis. At kapag naman may sapat siyang oras sa maghapon, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang magpunta sa kapitbahay upang makipaglaro. Sure ka, hindi ka talaga anak mayaman. Osyoso ng isa sa mga nanay ng kalaro niya. Mukha ka kasing anak mayaman base sa pananalita mo. Hindi ganyan ang paraan ng pananalita ng mga nakatira sa probinsya, iho. 2 lang ibig sabihin yan. Sa syudad ka ipinanganak o talagang mayaman ang pamilya mo? Hindi man si Marie, pero ang tatay mo. Nagtataka lang ako kung bakit naririto kayo ng tatay mo gayong hindi naman pamilyar sa akin ang mukha ninyong 2. Umayos siya sa pagkakaupo at marahang lumingon sa bata na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang seryoso siyang pagmasdan magmula ulo hanggang paa. So, saan nga ba kayo galing ng tatay mo bago niyo nakilala si Marie? Chan! Tawag ni Marie sa kanya mula sa labas ng bahay. Ngumiti siya sa ginang na ngayon ay peke nang nakangiti sa kanya. Sa susunod ko na lang po sasabihin, tiya. Hinahanap na po ako ng tita ko. Saad niya bago siya nagmamadaling umalis sa bahay nito. San ka nang galing? Nakangiting tanong ni Marie bago niya sinipat ang loob ng bahay kung saan nang galing ang anak-anakan niya. Siguro may nililigawan ka sa isa sa mga kalaro mo, no? Bata pa po ako, Tita Marie. At isa pa po, wala po akong intensyong gumawa ng mga ganyan. Sagot nito. Marami pa itong idinahilan habang si Marie naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang matawa. Bago niya hinila ang bata papasok sa loob ng bahay nila. Naging tahimik ang buhay ng mag-ama sa probinsyang yon. Simula nung doon na sila tuluyang nanirahan. Simula kasi nang makilala ni Jose si Marie, tila ba nawala na siya ng gana pang asikasuhin ng kumpanyang meron sila. Sa totoo nga lang, ay walang ideya si Marie na isang bilyonaryo pa lang kasama niya sa iisang bahay. Bakas din sa paraan ng pakikipag-usap ng mag-ama, ang punto na taga-syudad, kaya naman maging ang mga kapitbahay nila na naroon ay napapaisip na lang. Alam mo Marie, nasasayangan ako sa'yo. Saad ng tiyahin niya habang patuloy sila sa pagtatanim ng palay sa palayan. Ang ganda-ganda mong babae, ang dami mong manliligaw na mayaman noon. Nililigawan ka rin ni Evander bago pa man dumating yung asawa mo. Alam mo ba kung anong pinakawalan mo Marie? Hasyendero yun. Abay, ipinagpalit mo lang sa isang magsasaka na may anak pa. Saad nito. Kung sinagot mo lang si Evander noon sa panliligaw niya sa'yo, di sana ay may hasyenda ka na ngayon. Tayo! Ilang sandali pa munang natahimik ang dalaga bago ito nagdesisyong tumuwid mula sa pagkakatayo at muling lumingon sa tiyahin niya ngayon ay tila ba nakamasid din sa reaksyon niya sa sinabi nito. Hindi naman po kasi importante sa akin ang pera, tita. Sagot niya na ikinatahimik naman ng ginang na animong napahiya pa sa sinabi nito. Aanin ko ang pera kung hindi ko naman mahal yung isang tao. Aanin ko ang pera ni Evander kung si Jose ang nakakapagpapasaya sa akin. Hindi po importante sa akin ang pera, tita. Mas importante pa rin po sa akin yung prinsipyo at pagmamahal. Mapapakain ka ba ng pagmamahal mo? Panunuya nito na ikinanguwi niya.
Alam mo, ganyan-ganyan din ang ginawa ng nanay mo noon, Marie. Ang daming manliligaw na mayaman. Pero anong ginawa? Abay, mas pinili niya yung tatay mong engot na hindi man lang nakapag-aral. Anong ending? Ayun, pareho silang naghirap ngayon. Kayo po ba? Tanong ni Marie sa tiyahin. Dahilan upang hindi ito makapaniwalang dumuro sa sarili. Animong nagtataka kung bakit napunta sa kanyang usapan. Kayo nga po, malas na sa pag-ibig. Malas pa sa buhay eh. Aba talagang. Babatukan niya sana ang dalaga, ngunit agad itong nakaiwas bago tumawa. Namumula naman siyang nag-iwas ng tingin dito bago sila muling nagdesisyong magpatuloy sa trabaho. Sa kabilang banda naman ay pansamantala munang huminto si Jose sa pagtatrabaho bago siya nagdesisyong hugutin ang cellphone na nasa bulsa niya upang sagutin ang tawag na kanina pang pumapasok sa numero niya. Balita? Sir, kailangan ka na po talaga. Bungad nito na ikinahinga niya na lang ng malalim. Sir, ilang beses na pong nagpunta rito si Doña Soledad. Nasabi ko naman po sa kanya na nasa bakasyon kayo, pero hindi siya naniniwala. Kinukustyon niya pa rin po ang pagkawala ninyo at ang apo niya. Ang sabihin mo, may inaasikaso lang ako saglit. Sir, hindi po naniniwala eh. Sagot ng sekretarya niya, na ikinahinga niya na lang ng malalim. Sir, urgent po please. Kahit isang araw lang po. Magpaliwanag lang po kayo sa kanya. Kasi sa totoo lang po, hindi niya na po ako tinatantanan. Sige, uuwi ako bukas. Pero hindi ko isasama si Chan. Sagot niya na may halong dismaya dahil tila ba hindi masusunod ang mga plano niya para bukas. Ihanda mo na lahat at sabihan mo rin ang mga empleyado dyan. Luluwas ako bukas. Thank God. Thank you, sir. Saad nito bago niya pinatayan ng tawag ang lalaki. Nang gabi ring iyon ay nagdesisyon si Jose na magsabi ng tungkol sa pagluwas niya sa Maynila bukas kay Marie. Nung una ay questionable pa para kay Marie ang sinabi nito dahil ano nga bang gagawin niya sa Maynila, gayong naririto sila ng anak niya. Pero hindi kalaunan ay pumayag na rin siya. Hindi naman niya hawak sa leeg ang binata upang kontrolin niya lahat ng lakad nito. At isa pa, may tiwala naman siya sa asawa niya. Nasa sa kanya na yon kung mangangaliwa siya. Yun ay kung hindi niya nga mahal ang dalaga. At talagang ginulo lang nito ang pananahimik niya sa probinsya. Babalik ako, pangako. Paalam ni Jose bago niya ito hinatid sa terminal. Pagka-uwi ay hindi na nagdalawang isip pa si Marie na pumunta sa bukid upang magtrabaho. Nakangiti niyang tinahak ang daan patungo sa kubo kung saan naghihintay ang mga kasamahan niya sa trabaho. Ngunit agad siyang natigilan nang sandaling makita niyang pamilyar na bulto ng lalaki mula sa malayo. May 2 taon nang nakalilipas simula nang huli niya itong makita. At ngayong naririto itong muli, hindi niya tuloy napigilang makaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin. Oh, andyan na pala si Marie! Saad ng tiyahin niya bago nito tinakbo ang distansya nilang dalawa at agad na hinila ang dalaga patungo sa kubo. Tingnan mo, iha! May dalang pagkain si Evander. Alam niya kasi na nagugutom tayo sa pagtatrabaho kaya bumili siya ng makakain. Ewan ko ba dito kay Marie kung bakit yung magsasaka pang pinili? Panunuya ng isa pa bago niya narinig ang tawanan ng mga kasamahan nila. Agad naman na namula ang mukha ni Marie, lalo na nang nagtagal ang tingin ni Evander sa kanya. Hindi kalaunan ay pabuntong hininga siyang lumapit sa dalaga at agad iyong niyakap na ikinamaang ng labi nito. Evander! Namiss kita, Marie. Saad nito bago niya hinarap ang dalaga at matamis na ngumiti rito na ikinanguso niya. Ilang taon din tayo hindi nakita, no? 2 taon ba? Kamusta ka na nga ba? Kayo pa rin ba? Marami itong tanong sa kanya na hindi niya magawang sagutin ng dahil sa labis na gulat. Wala namang ibang nagawa si Evander kung hindi ang matawa bago niya hinarap ang dalaga at muling pinisil ang pisngin nito tulad ng ginagawa nito noon. Namiss ka ni Mama. Alam mo ba na nalungkot sila ni Papa nung makarating sa kanila yung balitang binasted mo ko? Dagdag pa nito nang may ngiting nakaukit sa labi. Alam mo na, excited na sanang magkaroon ng apo. Ewan ko ba dyan sa pamangkin kong yan? Sabat ng tiyahin niya, dahilan upang bahagyang mangunot ang noon niya. Nariyan na sa harap niya yung grasya, pero sa halip na piliin yung taong nanliligaw sa kanya,
Abay, mas pinili pa niyang sagutin yung lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan siya sa buhay. Hindi kailanman naging mahirap sa buhay ko si Jose at ang anak niya, tita. Nako, sinasabi mo lang yan dahil natatakot kang mapahiya kay Evander. Sabat ng isa. Marahan siyang umiling sa mga ito bago muling lumingon kay Evander na ngayon ay nakamasid na sa reaksyon niya. Aaminin mo lang kasi na nagkamali ka sa pagpili ng lalaki, hindi mo pa magawa. Hindi ba ganyan din yung nangyari sa nanay niyan? Oo, saad ng tiyahin niya. Dahilan upang bahagyapang kumuyom ang mga kamay niya sa labis na pagtitimpi. Pinili niya yung mahal siya, ika niya. Tanga. Tingnan mo kung nasa na siya ngayon. Nasa hukay. Hindi siya magawang ipagamot ng lalaking pinili niya. Kaya ayun, nasa na sila ngayon? Nasa hukay. Agad siyang natigil sa pagsasalita nang sandaling dumampot si Marie ng baso sa gilid nila at agad na binuhusan ng soft drinks ang mukha ng tiyahin niya. Lahat ng mga naroroon ay nagulat ng dahil sa ginawa niya. Ang ilan ay napaatras at ang ilan naman ay nagulat sa naging kilos niya. Tila ba hindi nila inaasahan na lalaban siya sa babaeng nagpalaki sa kanya noon. Nagtimpi ako sa lahat ng mga sinabi mo sa akin mula noon hanggang ngayon, tita. Gigil niyang sambit. Hanggang nanggangalit ang mga ngipin niyang tinititigan sa tiyahin niya. Ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang nagugulat na bumaling ng tingin sa kanya. Kung sa tingin mo hindi ako lalaban sa'yo, dahil lang sa may utang na loob ako sa'yo, pues nagkakamali ka. Magagawa kong palagpasin yung pangmamaliit mo kay Jose at sa anak niya. Pero hindi ko magagawang palagpasin yung pangmamata mo sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa tatay ko. Nababaliw ka na ba? Sigaw nito sa kanya bago ito nagdesisyong sumugod sa dalaga. Hindi pa man niya nahahablot ang kwelyo ni Marie ay agad na siyang hinila ng mga kasamahan niya. Wala namang ibang nagawa si Evander kung hindi ang pumagitna sa dalawa. Sinusumpa ko, magbabayad ka sa pagpili sa lalaking yan. Hinding-hindi magiging maganda ang buhay mo sa kamay ng lalaking yon. Alam ko, dahil nararamdaman ko, Marie. Nararamdaman ko! Lahat ng salitang binitawan ng tiyahin niya ay tila ba kutsilyong tumatarak sa puso niya. Hindi niya mapigilang makaramdam ng paninikip sa dibdib sa tuwing maaalala niya ang sagutang iyon. Bakit siya nagsisisi kung mahal niya si Jose? Si Jose na ginagawa lang lahat ng makakaya niya para lang mapabilang siya sa pamilyang yon. Masama bang makisama? Kung tutuusin ay pareho lang sila ng estado sa buhay. Sadyang mas pabor lang ang mga kamag-anak niya kay Evander dahil lang sa hasyendero ito at nagmamay-ari ng malaking trangkahan sa probinsya nila. Kung hindi ito lumaki sa isang kilalang pamilya, hindi rin siya gugustuhin ng mga kamag-anak niya. E sino nga ba sila upang mamili ng lalaking mamahalin niya? Sila bang makikisama? Okay lang ba? Tanong ni Evander bago nag-abot ng baso ng tubig sa kanya na agad niya namang tinanggap. Nakausap ko na ang tita mo at napagsabihan ko na rin siya. Ako na rin ang humihingi ng dispensa sa nangyari, Marie. Hindi naman kailangan, Evander. At isa pa, sanay na ako. Bata pa lang ako, ganyan na ako kung hawakan sa leeg eh. Para bang siyang may karapatang pumili sa kung sinong lalaking pakikisamahan ko sa buhay? Aniya, bago lumingon sa mga bituing nasa langit. Kasalanan ko bang magmahal? Marie, nagmahal lang naman ako. Aniya, bago lumanda sa pisngi niya ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan. Hindi ko kasalanan kung bakit ako pinanganak na mahirap, Evander. Hindi ako kailanman nagsisisi na si Jose ang pinili ko. Siya lang ang nakakapagpaparamdam sa akin ng ganitong klase ng pakiramdam. Hindi ko pwedeng turuan ang puso ko magmahal ng ibang tao, Evander. Alam mo yan. I know. Sagot nito bago niya inakbayan ang dalaga at inihilig ang ulo nito sa balikat niya. Huwag mo nang problemahin yung tiyahin mo. Ako nang bahalang magpapaintindi sa kanya ng lahat. Hindi mo na kailangan gawin yon, Evander. Saad ni Marie bago lumingon sa binata at natatawang nagpunas ng luha sa gilid ng mga mata niya. Hayaan mo na siya. Hindi naman naging importante sa akin kung anong opinyon niya kay Jose. Kung ayaw niya sa nobyo ko, aba hindi ko siya pipiliting gustuhin siya. Hindi ko siya pipiliting tanggapin ang asawa ko.
Ilang sandali pa muna silang natahimik bago lumingon si Evander sa kanya. Kung sakali mang bibigyan mo pa rin ba ako ng pagkakataon? May pag-asa pa rin ba ako sa'yo, Marie? Tanong ni Evander, dahilan upang mamugto ang mata niyang lumingon sa binata. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo pa siyang iwanan kung gusto mo. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mahal ko si Jose, Evander. Aniya na ikinatahimik naman ito. Mahal ko silang dalawa ng anak niya. Kung anong isinagot ko sa'yo noon, iyon pa rin ang isasagot ko sa'yo ngayon. Mahal na mahal ko si Jose. At si Chan, Evander, hindi yun magbabago. Nang dahil sa sinagot ng dalaga ay walang ibang nagawa si Evander kung hindi ang mapangisin na lang bago dismayadong umiling sa dalaga. Alam ko naman na yan ang isasagot mo sa akin, Marie. Saad niya bago siya bumuntong hininga upang itakas ang sarili niya sa kahihiyan sa pangalawang pagkakataong panre-reject sa kanya ng dalaga. Bakit nga ba kasi umaasa pa rin ako sa'yo hanggang ngayon? Gayong malinaw na rin naman sa akin ang lahat. Na hindi mo ako pipiliin kahit na mawala pa siya. Dagdag niya sa isip bago siya malungkot na nagbaba ng tingin. Kinabukasan ay nagising si Marie sa paghalik ng kung sino sa tip ng ilong niya. Marahan siyang nag-angat ng tingin dito at hindi na nagulat pa nang makita niya si Jose na nakahiga sa gilid niya habang nakingiti siyang pinagmamasdang matulog. Kanina ka pa ba nakauwi? Actually, kagabi pa. Sagot nito bago ngumiti sa asawa. May dala akong pagkain. Sumabay na tayong kumain sa anak natin. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa si Marie kung hindi ang sumunod sa kagustuhan ni Jose. Nagpatuloy lang ang gano'n na lang setup. Hindi na rin gaanong nakikisalamuha si Marie sa mga kasamahan niya sa trabaho simula nang mangyari ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ng tiyahin niya. Hindi na rin siya muling kinausapan ng tiyahin niya, kaya naman tila ba mas lalo lamang naging tahimik ang buhay niya. Sa kabilang banda naman ay hindi mapigilan ni Jose ang makaramdam ng kuryoso sa inaasal ng asawa niya. Madalas niya itong makikitang tahimik at animong nagmumukmok sa gilid. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang questionin ito. Doon na nga nagdesisyon si Marie na ikwento ang tungkol sa pinag-awayan nila ng tiyahin niya at ang pagbabalik ng dati niyang manliligaw na minsan na rin nakaaway ni Jose noon. Sawa na ako sa mga pangmamaliit niya sa pamilya natin, Jose. Malungkot niyang sambit bago niya natatawang pinunasan ng luhang dumaloy sa pisngi niya na ikinalungkot naman ni Jose. Wala namang problema sa akin kung naghihirap tayo. Kung ganito lang ang buhay na meron tayo. As long as kasama ko kayong dalawa ni Chan, kompleto ng buhay ko. Hindi ko kailangan ng magarbong bahay. Hindi ko kailangan ng negosyo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng lalaking kaedad ko, nang walang anak. Hindi ko kailangan ng mga taong manggagago lang sa akin at sa pamilya ko. Kilala mo ako, Jose. Wala akong pakialam sa mga material na bagay. Basta't nandyan lang kayo ni Chan sa tabi ko, kompleto na ako. Hindi ko kailangan ng yaman. Hindi ko kailangan ng material na bagay para lang mabuhay ng tahimik. Gusto ko ng isang simpleng buhay. Malayo sa mga problema, kaya pinili kita, Jose. Sa'yo lang din naman ako sumasaya. Sa anak nating dalawa. Saad nito. Walang ibang nagawa si Jose kung hindi ang mabilis ng yakapin ng dalaga na mas lalo lamang nitong ikinahikbi. Sa totoo lang, ay simula nung nakabalik si Jose sa Maynila, doon na siya nagdesisyong humanap ng tiyempo para umamin sa tunay na estado ng buhay na meron siya at ang anak niya. Sa katunayan nga ay pinapauwi na sila ng nanay niya at gusto na nitong makilala ng personal ang babaeng naging dahilan kung bakit tila ba nagbago ang pananaw ni Jose sa buhay. Gusto niyang makilala na ang babaeng kaisa-isang nagpatibok ulit ng puso ng anak niya pagkatapos mawala ng asawa nito. Ang babaeng kaisa-isang nagbigay ng kulay sa madilim na mundo ng anak niya. Ngunit paano magagawang umamin ni Jose kung ganito ang iniisip ng dalaga? Matatanggap nga ba siya nito kapag nalaman niya ng tungkol sa tunay na estado ng buhay nito? Mula sa malayo, hindi na nakatakas sa paningin ni Evander kung paanong niyakap ni Jose si Marie.
May galit na muling namutawi sa mukha niya nang dahil sa selos, kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang sandaling ikinuyom niya ang mga kamay niya nang dahil sa labis na pagtitimpi. Ano bang meron sa lalaking yon? At bakit siyang napili mo kaysa sa akin? Galit niyang bulong sa sarili bago niya ininom ang alak na kanina niya pang pinagmamasdan. Hindi ako makakapayag na sa ganito lang matatapos ang lahat. Dagdag pa niya. Malalim na ang gabi nang magdesisyon siyang magtungo sa bahay ng mag-asawa. Dahil nga sa gawa lang sa kahoy ang kwartong ipinarenta sa kanila ni Lucia, natitiyak niyang mabilis nakakalat ang apoy sa oras na sindihan niya iyon. May ngisi sa labi ni Evander nang mabilis niyang binuhusan ng gasolina ang kabuuan ng bahay ng mag-asawa. Magkikita-kita na lang tayo sa impyerno. Saad niya, bago niya sinindihan ng lighter ang kubong iyon. At hindi na siya nagtaka pa nang mabilis na kumalat ang apoy. Dahil nga sa napapaligiran ng tuyot na dahon ng bakuran nila Marie, mabilis na kumalat ang apoy roon. Nang maging ito ay hindi rin pinalagpas ng dati niyang maliligaw. Bakit sobrang init naman ngayon? Kunot noong tanong ni Jose sa sarili nang namumungay niyang iminulat ang mga mata. Amoy nasusunog na. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang makapal na usok na nasa kwarto nila. Doon niya napagtantong may nasusunog sa bahay nila. Nasusunog ang bahay nila. Marie! Pasigaw niyang paggising sa dalaga, dahilan upang agad itong magmulat ng mata. Nasusunog ang bahay natin! Dagdag niya pa. Nang dahil sa narinig ay mabilis na umalis sa pagkakahiga si Marie at dali-daling nagtungo sa pinangyarihan ng sunog. Anong nangyari? Utal niyang tanong bago niya sinecure lahat ng mga importanteng papeles na naroon at iniabot kay Jose ang lahat ng nadampot niya. Hanapin mo si Chan! Umalis na kayo! Magkasabay tayong aalis dito! Puntahan mo na siya! Sigaw ni Marie sa kanya. Walang ibang nagawa si Jose kung hindi ang magmamadaling pinuntahan ang kwarto ng anak at mabilis itong binuhat upang itakbo papalabas ng bahay nilang dalawa. Marami ng tao sa labas at naroon na rin ang mga bombero upang patayin ang apoy. Nasaan ang pamangkin ko? Sigaw ng tiyahin ni Marie na hindi niya na sinagot. Bagkus ay nagmamadali siyang sinalubong ang nag-aalab na apoy. Sir, wag po kayong pumasok! Pigil ang mga bomberong naroon. Delikado po, medyo malaki na po ang apoy. Pero naroon pa sa loob ang asawa ko. Naluluha niyang sigaw bago niya tinulak ang lalaking humarang sa kanya at agad na pinasok ang nasusunog na bahay. Nagtamo siya ng galos ng dahil sa nangyari, ngunit hindi iyon ang ininda niya. Mas importante sa kanya ngayon ang buhay ng asawa. Marie! Sigaw niya nang makita ang asawa na ngayon ay nakahiga na at tila ba nawala ng malay ng dahil sa makapal na usok na naroon. Marie, gumising ka! Nang mapagtantong hindi niya magising ang dalaga, hindi na siya nagdalawang isipan na buhatin ito sa bisig niya at mabilis na itinakbo palabas. Naroon ang mga bombero na tumulong sa kanyang maihatid sa ambulansyang naroon ang babae ngayon ay tila ba nawala na ng malay ng dahil sa makapal na usok. May takot na namutawi sa loob niya nang sandaling makita niya ang lapnos sa mukha nito ng dahil sa sunog. Hindi niya na rin napigilang magalit sa sarili at sa mga bomberong humarang sa kanyang kanina. Kung kaagad lang siyang nakapasok sa loob ng walang humarang sa kanya, di sana ay nailigtas niya at hindi na sana nagtamo pa ng sugat ang asawa niya. Diyos ko po, Marie! Naiiyak na tawag sa kanya ng tiyahin nang makita niyang abalang rescuer na i-CPR ang dalaga. Iligtas niyo ang pamangkin ko! Iligtas niyo siya! Tita? Saad ni Chan nang makita niya ang lapnos na mukha ng tita niya. Tita, lumaban po kayo, tita! Galit na tinungo ni Jose ang mga bombero na naroon. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang pakalmahin ang sarili. Alam niya na hindi naman sinasadya ng mga ito ang nangyari, lalo na't wala naman silang ideya na may tao pa sa loob ng mangyari ang sunog. Naroon siya upang alamin kung ano nga bang pinagmulan ng sunog at kung bakit ganoon na lang kabilis ang pagkalat ng apoy sa kabuuan ng bahay nila at sa bukid na hindi kalayuan sa direksyon ng bahay nila. Bibigyan na lang po namin kayo ng detail sa oras na maapulang sunog. Sa ngayon po ay kailangan niyo po munang sumama sa ospital upang magpagamot. Saad ng officer na nakausap niya. Gusto kong hanapin niyo kung sinong nagsimula ng sunog. Utos niya na kahit nalilito ay tinanguan lang ng officer na yon.
Mahapdi ang kalahati ng mukha ni Marie nang sandaling iminulat niya ang mga mata niya. Ang puting kisame kaagad ang bumungad sa mga mata niya, kahit na medyo malabo ang kabilang mata niya. Nang dahil sa sugat at sa lapnos niyang balat na natanggap mula sa sunog, kinakailangang kalbuhin ang kabuuan ng ulo niya upang mapagamot ng maayos ang sugat sa ulo niya. May benda ring nakabalot sa kabuuan ng ulo niya, kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang mapagtanto niyang nasa ospital na siya ngayon. Parang panaginip lang ang lahat para sa kanya. Ang buong akala niya ay mamamatay na siya sa tagpong yon. Marie! Nag-aalalang tawag sa kanya ng tiyahin bago nito hinawakan ang kamay ng dalaga na hindi naman ito kinibo. Ayos ka lang ba? Ano nang pakiramdam mo? Sumasakit ba lahat ng sugat mo? Ang akala ko talaga'y mawawala ka na rin sa akin. Chan? Mahina niyang sambit na agad namang nakuha ng tiyahin niya. Si Jose. Sandali lang, tatawagin ko sila. Saad nito sa kanya bago siya nito marahang hinawakan sa kabilang pisngi. Magpagaling ka, iha, okay? Huwag mo kong iiwan tulad ng ginawa ng nanay mo noon. Dagdag pa nito bago siya nito iniwan sa kwartong yon. Ilang minuto lang nakalipas ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Iniluwa noon si Jose at ang anak nitong hindi na nagdalawang isipan na tumakbo patungo sa gawin niya upang bigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Ganon din ang ginawa ni Jose. Hindi rin naman napigilan ng tiyahin niya na mapatikim na lang, lalo na nang makita niya kung paano humagulgol si Jose sa kalagayan ng pamangkin niya. Please, Marie, gagawin kong lahat, huwag ka lang mawala sa amin ng anak ko. Paulit-ulit itong sambit. Dahil sa mabigat na pakiramdam sa kwartong yon, hindi na nagdalawang isip ang tiyahin niya na magtungo sa labas upang dumiretso na rin sa police station kung saan nakapihit ngayon si Evander, na minsan niya na rin ginusto para sa pamangkin niya. Tita, malungkot nitong sambit bago lumapit sa selda. Kamusta na si Marie? Ang kapal ng mukha mong tanungin sa akin yan, Evander. Sigaw nito na bahagya pa nitong ikinatalon bago nagbaba ng tingin. Pagkatapos mong sunugin ang buhay ang pamangkin ko, tatanungin mo sa akin kung okay lang siya? Eh kung ikaw kaya saksakin ko, pagkatapos ay tatanungin kita ng ganyan, matutuwa ka ba? Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Lasing siya kagabi at hindi alam lahat ng ginagawa niya. Ni hindi niya na nga magawa pang maalala yung nangyari kagabi. Nagulat na lang siya na may pulis nang sumundo sa kanya sa bahay nila. Naging saksi naman ang tiyahin ni Marie sa ginawa ni Evander kagabi. Ito rin ang nagtawag ng ambulansya at bumbero nang makita niya kung anong ginawa ni Evander sa bahay ng pamangkin niya. Hindi niya tuloy na iwasang makaramdam ng pagsisisi sa nangyari. Muntik niya nang ipagkalulo sa demonyo ang pamangkin niya. Mabuti na lang talaga at maayos mag-isip si Marie dahil kung hindi, natitiyak niyang magiging masahol ang buhay nito sa kanya ng binatang nasa harap niya. Nang dahil sa'yo, nabulag ang kaliwang mata ng pamangkin ko. Mahina niyang sambit na ikinatigil ni Evander. Tahimik siyang lumuha ng dahil sa sama ng loob sa nangyari. Nasunog ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Muntik na siyang mamatay, Evander. Sorry, tita. Maibabalik ba ng sorry mong mukha ng pamangkin ko, ha? Sigaw nito na ikinatahimik niya. Mabubulok ka sa impyerno, Evander. Isinusumpa ko yan. Dagdag pa niya bago niya sinabunutan ng binata. Ang akala ko mawawala ka na sa akin. Mahinang sambit ni Jose, dahilan upang naluluhang nag-iwas ng tingin si Marie. Gagawin kong lahat upang maibalik ang lahat sa'yo. Kung kinakailangan nating ipa-opera mga mata mo para maibalik sa dating paningin mo, gagawin ko. Makakita ka lang ulit, Marie. Nakikita pa rin naman kita. Kayo ni Chan, Jose. Saan nito bago malungkot na ngumiti sa binata. At isa pa, wala tayong pera para lang maibalik ang kaliwang mata ko. Siguro talagang ganito ang buhay. Marie. Jose, gusto ko mag-asawa ka. Yung hindi na ako. Saad niya, dahilan upang bahagyang mangunot ang noon ng asawa niya. Mag-asawa ka ulit. Humanap ka ng ibang babaeng matatanggap kayo ni Chan. Pasensya na kung ganito ang naging desisyon ko, Jose. Hindi ko kakayaning makita kang naghihirap ng dahil lang sa akin.
Wala akong pakialam sa desisyon mo, Marie. Ikaw ang pakakasalan ko. Wala akong pakialam sa mga naiisip mo ngayon. Saad nito na ikinatahimik niya. Susukuan mo na lang kami ng ganon-ganon na lang, Marie. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo sa amin, tingin mo susukuan kita? Jose, no. Pinal nitong sambet na hindi niya kinibok. Nangako ko sa'yo na ikaw lang ang pakakasalan ko. Kaya ikaw lang ang pakakasalan ko. Wala akong pakialam sa mga iisipin ng ibang tao dahil ikaw lang ang pakakasalan ko. Walang ibang importante sa akin kung hindi ikaw lang, Marie. Tingin mo ba susukuan kita? Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sukuan ka. Nang dahil sa narinig kay kunot noong lumingon sa kanya ang dalaga ngayon, ay animong nakakita ng multo ng dahil sa labis na gulat. Anong sinasabi mo, Jose? Nagpanggap ako. Kami ng anak ko. Dahil mahal ka namin ni Chan. Saad niya, dahilan upang bahagya pang matigilan ng dalaga sa insiniwalat nito sa kanya. Hindi kami probinsyano. Nanggaling kami sa syudad at talagang tiga Maynila kaming dalawa ng anak ko. Simula nung nakilala kita at nung malaman kong gusto mo ng payak na pamumuhay kasama namin, hindi na ako nagdalawang isipan na magpanggap na makiayon sa buhay na meron kayo ng tita mo. Ginawa kong lahat ng yun dahil mahal kita, Marie. Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sa wala. Binitiwan ko lahat ng responsibilidad ko sa kumpanya para lang sa'yo. Para lang mamuhay ng kasama ka. Mahal ka ng anak ko. At mahal na mahal kita bilang asawa ko, Marie. Alam ko na hindi mo ako matatanggap ng una, kaya mas pinili kong magsikreto sa'yo. Tinanggap ko lahat ng hirap para makuha ka lang, kaya hindi ako susuko ng ganon-ganon na lang. Malaking isinakripisyo ko makuha ka lang, kaya huwag mong aasahan na papalayain na lang kita ng ganon. Marahang hinawakan ni Jose ang kamay ng dalaga na ikinatahimik niya bago siya lumingon sa asawa na ngayon ay naluluhang umiling. Alam ng Diyos kung gaano kitang kamahal. Mahina niyang sambit. Please, Marie. Wala akong pakialam sa itsura mo. Ikaw ang mahal ko. At hindi ang itsura mo. Kahit na pumuti pa yung mga buhok mo sa katandaan sa paglipas ng panahon, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo, Marie. Jose, mahal na mahal kita, Marie. Mahal na mahal ko rin kayo ni Chan, Jose. Mahina niyang sambit. Dahilan upang mabilis siyang niyakap ni Jose. Tulad ng ipinangako ni Jose kay Marie, hindi na siya nagdalawang isip pa na iluwas ang dalaga at ang tiyahin nito upang personal lang ipakilala kay Doña Soledad. Noong una ay nagulat pa ang tiyahin ni Marie nang mapagtanto niyang sobrang yaman pala ng lalaking inaapi-api niya lang noon. Kaya naman nang magkaroon siya ng pribadong oras para makausap ang dalawa, hindi na siya nagdalawang isip pa na humingi ng tawad at tinanggap naman ang mga ito. Naging successful ang operasyon ni Marie sa mata at sa mukha. Kaya naman hindi kalaunan ay tuluyan na rin siyang inaya ni Jose na magpakasal. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga nagpakasal ang dalawa tulad ng pangako nila sa isa't isa. Hindi nila maipagkakaila ng dahil sa nangyaring aksidente, mas lalo lamang tumibay ang relasyon nila. Ang relasyon nilang kahit na maraming naging sagabal nung una, ay nanatili pa rin matibay sa paglipas ng panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Susukuan mo na lang kami ng ganon-ganon na lang, Marie. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo sa amin, tingin mo, susukuan kita? Jose, no. Tingin mo ba susukuan kita? Hindi ako nagpanggap na magsasaka para lang sukuan ka. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang buhay para raw isang hagdan. Bawat hakbang ay may katumbas na yugtong kailangan mong pagdaanan. Habang tumataas ang ating mga hakbang sa hagdanan ng buhay, mas lalo lamang nating kinakailangang maging matibay upang maakyat natin ang kung anumang gusto nating makamtan sa buhay. Ang sabi nila ay hindi raw madali ang buhay, na kung susuko ka, hindi rin magiging makabuluhan ang lahat ng isinakripisyo mo noong una pa lang. Paano na lang kung madapa ka sa pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Susuko na lang ba tayo? O tatayo ka upang ipagpatuloy ang kung anumang nasimulan mo na? Pasensya na po talaga, Aling Lucia. Paumanhin ni Marie nang makausap niya ang babaeng nagmamay-ari ng apartment na tinutuluyan nilang dalawa ng asawa niya ngayon. Sadyang nagkaroon lang talaga kami ng problema sa pera ngayon. Isinugod sa ospital si Chan nung nakaraang linggo kaya nagastos din namin yung perang ipambabayad sana namin ngayon sa renta. Pero wag po kayong mag-alala, Aling Lucia, kapag po natanggap ko na po yung sweldo ko sa pagtatanim ng mga palay. Nako, iha, okay lang. Nakangiti nitong sambit, sabay pagpapaypay sa mukha ng abanikong daladala niya. Sa katunayan nga'y nakabayad na kayo. Si Jose ang nagbayad ng renta ninyo para ngayong araw. Isinama niya na rin yung para sa bayad ninyo sa susunod na buwan at sa ilaw at tubig. Kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala pa. Po! Gulat niyang tanong sa ginang na nakangiti nitong tinanguan. Paano pong si Jose ang nagbayad gayong ikahos din kami sa pamumuhay ngayon? Niwala nga kaming halos ipambabayad sa hospital bills ni Chan nung nakaraang linggo. Aba, yun nga ang pinagtataka ko. Kaya nga ako dumaan din sa apartment ninyo para sumagap ng, alam mo na, chismis. Pabulong nitong sambit bago huminto sa pagpapaypay sa sarili at lumapit na ng kaunti sa direksyon ng dalaga bago bumulong. Bakit ang daming pera ni Jose nung nagbayad siya sa akin? Ang kapal eh. Baka milyonaryo ang nabingwit mo, ha? Hindi naman sa ganon, Aling Lucia. Sabat ni Jose. Ay, anak ng tipaklong. Napatalon sa gulat na sambit ni Aling Lucia nang nagdesisyon si Jose na pumagitan sa asawa at sa ginang bago nakangiting lumingon dito. Anong atin, Lucia? Wala naman, iho. Nakikisagap lang ako ng balita sa asawa mo. Nguso nito bago lumingon sa dalaga at kumindat na ikinangiti na lamang ni Marie. O siya, iha, iho. Mauuna na ako, ha? Nakakahiya naman dito sa asawa mo. Angil pa nito na ikinatawa na lang nila. Magkasabay nilang pinanood ang ginang na umalis sa tahanan nila bago lamang nagkaroon si Marie ng pagkakataong bumaling ng tingin kay Jose na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umuso at tumingin sa dingding na animong ayaw man lang salubungin ang tingin sa kanya ng dalaga. Kailangan na pala nating maglinis ng kisame, ano? Tanong ni Jose bago nagbaba ng tingin kay Marie na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noo lamang na magmasid sa kanya. Sobrang dami kasi ng agyo sa taas. Ano yung sinasabi ni Aling Lucia, Jose? Kunot noo niyang tanong bago sinundan ng asawa na ngayon ay patuloy lang sa pagtimpla ng kape. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano naman ang hindi ko sasabihin sa'yo, Marie? Tulad ng pagbabayad mo sa bills natin. Patanong nitong sagot na lihim na ikinanguso ng asawa. Kung hindi ko pa nalaman kay Aling Lucia na ikaw ang nagbayad sa bills natin, hindi ko pa malalaman na nakabayad ka na? Come on, Marie. Huwag mo ko makamon-kamon dyan. Singhal ni Marie, dahilan upang bahagya pang matawa si Jose sa tinura ng asawa. Saan ka kumuha ng perang pambayad sa gastusin dito sa bahay? Nung nakaraan, hindi rin kita natanong kung saan ka nga ba nakakuha ng pambayad sa ospital nung na-ospital yung anak mo. Nagulat na lang ako may dala ka ng perang pambayad. Hindi ba pwedeng gumawa lang ako ng paraan? Sige nga. So paanong paraan, Jose? Don't tell me, nagbebenta ka ng bawal na gamot. No? Natatawang putol sa kanya ni Jose bago siya masuyong niyakap ang asawa upang mapakalma pa ito. Nangutang ako sa bangko nung nakaraang linggo.
para makabayad tayo sa hospital bills at pangpapagamot ni Chan. Yung sumobra sa inutang ko, ipinantapal ko sa bayarin natin sa bahay. Don't worry, dahil hindi galing sa masamang gawain lahat ng perang inuuwi ko rito, okay? Hindi galing sa masamang gawain. Bubulong-bulong niyang sambit na ikinatawa lang ni Jose. Kung nangutang ka sa bangko, saan tayo ngayon hahanap ng pera para maipambayad sa utang natin, aber? Sa pagkakaalam ko, malaki ang interes na ipinapatong nila kapag nangutang ka ron. Huwag mo nang problemahin ang tungkol doon, Marie. Dahil ako nang bahala sa lahat, okay? Pagpapakalma pa ni Jose, bago niya pinindot ang ilong ng dalaga na ikinanguso lang nito. Ang problemahin natin ngayon ay tungkol sa kung paano nating susundan si Chan. Saka na kapag nakaipon na tayo ng para sa pagpapakasal naman nating dalawa. Sagot ni Marie sa kanya. Dahilan upang nangingiti siyang hinalikan sa labi ni Jose na ikinangiti na lang niya. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Marie. May 2 taon na silang nagsasama ni Jose sa iisang bubong, kasama ang anak nitong si Chan sa una nitong asawa. Kahit na hindi niya sariling anak ang bata, hindi naman ipinakita ni Marie rito na iba ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Jose na ituturing ang tunay na anak ng dalaga ang anak niya sa una niyang asawa. Kaya naman mas lalo lamang lumaki ang respeto niya para rito. Habang tumatagal ang panahon na kasama niya ito sa iisang bubong, tila ba mas lalo lamang siyang nahuhulog sa karisma ng asawa. Mas lalo lamang niyang napapatunayan sa sarili niya na ito nga ang karapat-dapat na babaeng kailangan niyang pakasalan pagdating ng tamang panahon. Okay naman po si Tita Marie, saad ni Chan nang pribado niya ito makausap. Palagi niya akong binibilhan ng toys every time may extra money siya. Lumingon siya sa ama na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kawalan habang nakikinig sa lahat ng mga sinasabi nito. Hanggang kailan po tayo magtatago sa bahay na to, Dad? Tingin niyo po ba matatanggap tayo ni Tita Marie kapag nalaman niya kung anong tunay na estado ng buhay natin? Hindi ko alam, anak. Sagot niya sa batang lalaki bago niya ginulo ang buhok nito. May tamang panahon para dyan, anak. Sa ngayon ay mananatili muna tayo rito habang inaayos ni Daddy ang lahat, okay? Okay, Dad. Sagot nito bago ito humiga sa kawayang iyon. Pinanood lang ni Jose na makatulog ang anak ng gabing yon bago siya nagdesisyong lumabas ng kwarto nito. Maging siya ay hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan pa nilang itago ang tunay nilang estado sa asawa niya. Wala ba talaga siyang tiwala rito pagkatapos ng 2 taong pakikisama ni Marie sa kanya? O baka naman nag-iingat lang siya na hindi na muling mangyari sa kanilang dalawa ng anak niya ang nangyari sa kanila noon. Magandang umaga! Bati ni Jose bago siya yumakap sa asawa nang makita niya itong abala sa pagprito ng saging na saba sa kusina para sa agahan nilang 3. Ang aga mo naman yatang magising ngayon. Kailangang maaga para maaga rin tayong matapos sa bukid mamaya. Sagot ni Marie sa kanya bago niya inutusan si Jose na maghain para sa almusal na lang iyon. Tulad ng nakagawian, isang maigsing kamustahan lang ang ginawa nilang 3 ng umagang iyon bago nagdesisyon ng 2 na magtungo na sa bukid upang magtrabaho. Sa tuwing may pasok silang 2 sa bukid upang makiani ng palay, naroroon naman si Chan sa bahay nila upang maglinis. At kapag naman may sapat siyang oras sa maghapon, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang magpunta sa kapitbahay upang makipaglaro. Sure ka hindi ka talaga anak mayaman? O syoso ng isa sa mga nanay ng kalaro niya. Mukha ka kasing anak mayaman base sa pananalita mo. Hindi ganyan ang paraan ng pananalita ng mga nakatira sa probinsya, iho. 2 lang ibig sabihin yan. Sa syudad ka ipinanganak o talagang mayaman ang pamilya mo? Hindi man si Marie, pero ang tatay mo. Nagtataka lang ako kung bakit naririto kayo ng tatay mo gayong hindi naman pamilyar sa akin ang mukha ninyong 2. Umayos siya sa pagkakaupo at marahang lumingon sa bata na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang seryoso siyang pagmasdan magmula ulo hanggang paa. So, saan nga ba kayo galing ng tatay mo bago niyo nakilala si Marie? Chan! Tawag ni Marie sa kanya mula sa labas ng bahay. Ngumiti siya sa ginang na ngayon ay peke nang nakangiti sa kanya. Sa susunod ko na lang po sasabihin, tiya. Hinahanap na po ako ng tita ko.
Saad niya bago siya nagmamadaling umalis sa bahay nito. San ka nang galing? Nakangiting tanong ni Marie bago niya sinipat ang loob ng bahay kung saan nang galing ang anak-anakan niya. Siguro may nililigawan ka sa isa sa mga kalaro mo, no? Bata pa po ako, Tita Marie. At isa pa po, wala po akong intensyong gumawa ng mga ganyan. Sagot nito. Marami pa itong idinahilan habang si Marie naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang matawa. Bago niya hinila ang bata papasok sa loob ng bahay nila. Naging tahimik ang buhay ng mag-ama sa probinsyang yon. Simula nang doon na sila tuluyang nanirahan. Simula kasi nang makilala ni Jose si Marie, tila ba nawala na siya ng gana pang asikasuhin ng kumpanyang meron sila. Sa totoo nga lang, ay walang ideya si Marie na isang bilyonaryo pa lang kasama niya sa iisang bahay. Bakas din sa paraan ng pakikipag-usap ng mag-ama, ang punto na taga-syudad, kaya naman maging ang mga kapitbahay nila na naroon ay napapaisip na lang. Alam mo Marie, nasasayangan ako sa'yo. Saad ng tiyahin niya habang patuloy sila sa pagtatanim ng palay sa palayan. Ang ganda-ganda mong babae, ang dami mong manliligaw na mayaman noon. Nililigawan ka rin ni Evander bago pa man dumating yung asawa mo. Alam mo ba kung anong pinakawalan mo Marie? Hasyendero yun. Abay, ipinagpalit mo lang sa isang magsasaka na may anak pa. Saad nito. Kung sinagot mo lang si Evander noon sa panliligaw niya sa'yo, di sana ay may hasyenda ka na ngayon. Tayo! Ilang sandali pa munang natahimik ang dalaga bago ito nagdesisyong tumuwid mula sa pagkakatayo at muling lumingon sa tiyahin niya ngayon ay tila ba nakamasid din sa reaksyon niya sa sinabi nito. Hindi naman po kasi importante sa akin ang pera, tita. Sagot niya na ikinatahimik naman ng ginang na animong napahiya pa sa sinabi nito. Aanin ko ang pera kung hindi ko naman mahal yung isang tao. Aanin ko ang pera ni Evander kung si Jose ang nakakapagpapasaya sa akin. Hindi po importante sa akin ang pera, tita. Mas importante pa rin po sa akin yung prinsipyo at pagmamahal. Mapapakain ka ba ng pagmamahal mo? Panunuya nito na ikinanguwi niya. Alam mo, ganyan-ganyan din ang ginawa ng nanay mo noon, Marie. Ang daming manliligaw na mayaman. Pero anong ginawa? Abay, mas pinili niya yung tatay mong engot na hindi mo lang nakapag-aral. Anong ending? Ayun, pareho silang naghirap ngayon. Kayo po ba? Tanong ni Marie sa tiyahin. Dahilan upang hindi ito makapaniwalang dumuro sa sarili. Animong nagtataka kung bakit napunta sa kanyang usapan. Kayo nga po, malas na sa pag-ibig. Malas pa sa buhay Aba talagang. Babatukan niya sana ang dalaga, ngunit agad itong nakaiwas bago tumawa. Namumula naman siyang nag-iwas ng tingin dito bago sila muling nagdesisyong magpatuloy sa trabaho. Sa kabilang banda naman ay pansamantala munang huminto si Jose sa pagtatrabaho bago siya nagdesisyong hugutin ang cellphone na nasa bulsa niya upang sagutin ang tawag na kanina pang pumapasok sa numero niya. Balita? Sir, kailangan ka na po talaga. Bungad nito na ikinahinga niya na lang ng malalim. Sir, ilang beses na pong nagpunta rito si Doña Soledad. Nasabi ko naman po sa kanya na nasa bakasyon kayo, pero hindi siya naniniwala. Kinukustyon niya pa rin po ang pagkawala ninyo at ang apo niya. Ang sabihin mo, may inaasikaso lang ako saglit. Sir, hindi po naniniwala Sagot ng sekretarya niya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Sir, urgent po please. Kahit isang araw lang po. Magpaliwanag lang po kayo sa kanya. Kasi sa totoo lang po, hindi niya na po ako tinatantanan. Sige, uuwi ako bukas. Pero hindi ko isasama si Chan. Sagot niya na may halong dismaya dahil tila ba hindi masusunod ang mga plano niya para bukas. Ihanda mo na lahat at sabihan mo rin ang mga empleyado dyan. Luluwas ako bukas. Thank God. Thank you, sir. Saad nito bago niya pinatayan ng tawag ang lalaki. Nang gabi ring iyon ay nagdesisyon si Jose na magsabi ng tungkol sa pagluwas niya sa Maynila bukas kay Marie. Noong una ay questionable pa para kay Marie ang sinabi nito dahil ano nga bang gagawin niya sa Maynila, gayong naririto sila ng anak niya. Pero hindi kalaunan ay pumayag na rin siya. Hindi naman niya hawak sa leeg ang binata upang kontrolin niya lahat ng lakad nito. At isa pa, may tiwala naman siya sa asawa niya. Nasa sa kanya na yon kung mangangaliwa siya. Yun ay kung hindi niya nga mahal ang dalaga
at talagang ginulo lang nito ang pananahimik niya sa probinsya. Babalik ako, pangako. Paalam ni Jose bago niya ito hinatid sa terminal. Pagka-uwi ay hindi na nagdalawang isip pa si Marie na pumunta sa bukid upang magtrabaho. Nakangiti niyang tinahak ang daan patungo sa kubo kung saan naghihintay ang mga kasamahan niya sa trabaho. Ngunit agad siyang natigilan nang sandaling makita niyang pamilyar na bulto ng lalaki mula sa malayo. May 2 taon nang nakalilipas simula nang huli niya itong makita. At ngayong naririto itong muli, hindi niya tuloy napigilang makaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin. Oh, andyan na pala si Marie! Saad ng tiyahin niya bago nito tinakbo ang distansya nilang dalawa at agad na hinila ang dalaga patungo sa kubo. Tingnan mo, iha! May dalang pagkain si Evander. Alam niya kasi na nagugutom tayo sa pagtatrabaho kaya bumili siya ng makakain. Ewan ko ba dito kay Marie kung bakit yung magsasaka pang pinili? Panunuya ng isa pa bago niya narinig ang tawanan ng mga kasamahan nila. Agad naman na namula ang mukha ni Marie, lalo na nang nagtagal ang tingin ni Evander sa kanya. Hindi kalaunan ay pabuntong hininga siyang lumapit sa dalaga at agad iyong niyakap na ikinamaang ng labi nito. Evander! Namiss kita, Marie. Saad nito bago niya hinarap ang dalaga at matamis na ngumiti rito na ikinanguso niya. Ilang taon din tayo hindi nakita, no? 2 taon ba? Kamusta ka na nga ba? Kayo pa rin ba? Marami itong tanong sa kanya na hindi niya magawang sagutin ng dahil sa labis na gulat. Wala namang ibang nagawa si Evander kung hindi ang matawa bago niya hinarap ang dalaga at muling pinisil ang pisngi nito tulad ng ginagawa nito noon. Namiss ka ni Mama. Alam mo ba na nalungkot sila ni Papa nung makarating sa kanila yung balitang binasted mo ko? Dagdag pa nito nang may ngiting nakaukit sa labi. Alam mo na, excited na sanang magkaroon ng apo. Ewan ko ba dyan sa pamangkin kong yan? Sabat ng tiyahin niya, dahilan upang bahagyang mangunot ang noo niya. Nariyan na sa harap niya yung grasya, pero sa halip na piliin yung taong nanliligaw sa kanya, abay mas pinili pa niyang sagutin yung lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan siya sa buhay. Hindi kailanman naging mahirap sa buhay ko si Jose at ang anak niya, tita. Nako, sinasabi mo lang yan dahil natatakot kang mapahiya kay Evander. Sabat ng isa. Marahan siyang umiling sa mga ito bago muling lumingon kay Evander na ngayon ay nakamasid na sa reaksyon niya. Aaminin mo lang kasi na nagkamali ka sa pagpili ng lalaki.